billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa atina hikmah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awwalu ma khalaqa Allahu qalam. O kama qala sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, isa sa mga unang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala nang wala pa ang daigdig, wala pa ang kalangitan at kalupaan ay ang al-qalam. Ito ay panulat at sinabi niya doon sa panulat, sumulat ka. At ang sabi ng panulat, o aking Panginoon, ano ang aking isusulat? Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, isulat mo ang lahat ng mangyayari sa lahat ng aking lilikhain. Yung qadar, yung destiny ng lahat ng aking lilikhain. So ang qalam ay sumulat ng sumulat ng sumulat. At isinulat niya ito doon sa tinatawag na Lawh Mahfuz or protected tablet. Ang Lawh Mahfuz ngayon, tanging ang bukod tanging ang Allah lang subhanahu wa ta'ala ang makakabasa, at ito ay nasa trono ng Allah. Maging si Jibril alayhi salam ay hindi niya ito pwedeng masilip at hindi niya ito pwedeng mabasa. Ibig sabihin, 50,000 years ito isinulat ng kalam bago likhain ang kalupaan at kalangitan. 50,000 years bago mag-umpisang maglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala ay isinulat na ng Allah ang mangyayari sa bawat lilikhain niya. Sa bawat dahon na malalaglag sa puno, ito'y isinulat ng kalam. Sa bawat alikabok na dadapo sa kung saan mang parte ng kalupaan, ay alam na, ito'y nakasulat na sa kalam. Ito ganito pinapakita ng Allah ang al-alim, pagiging al-alim niya. Alam niya lahat ng mangyayari. Hindi pa tayo nilikha, hindi niya pa nilikha ang kalupaan at kalangitan 50,000 years before the creation. Tapos na ang lahat ng qadar ng bawat isa. Kasunod, dagdag pa dito, habang tayo ay ipinagbubuntis ng ating mga ina sa kanilang sinapupunan, pagdating ng 4 months, doon lang tayo magkakaroon ng ruh. Yung first, second, at third, wala tayong ruh. Walang ruh ang sanggol sa sinapupunan. Walang kaluluwa. Pagdating ng 4 months, kaya pala sa Obigaini, kapag pupunta ang mga asawa natin na magpapacheck up, sasabihin na bumalik kayo 5 months or 6 months para clear na yung bata, makikita natin yung kasarian. Kasi pagdating lamang ng 4 months, 3 months, walang kasarian ang bata. Pagdating ng 4 months, doon lang ibababa ng mga anghel ang ruh ng bata at ilalagay doon sa sinapupunan at ilalagay doon sa bata yung kanyang kaluluwa. 4 months. At doon, kasama ng pagbaba na yun, kasama na doon ang kadar ng bata na yun. Bababa na rin ang kadar ng bata na yun kung sabay lalaki o babae. Andun na lahat ng kadar niya. Kung gaano